eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand redeemed. In the dark of the midnight, have I awe in my face, while the storms house above me, and there's no hiding place. With the crush of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whisper, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in thy presence on that bright peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by.
sorrow, and a tempest fill my soul. This one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life are come, and my heart is worn with care, I faint 'neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Amen. Good evening po sa ating lahat. And once again, I welcome po sa ating programa every Sunday night. Ito po ang Deuteronomy. At muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At habang hindi pa po lumalaot ang gabi, ay muli po nating sasariwain po ang salita ng Diyos na ating pong natanggap sa buong maghapon. And I do believe na lahat po na nakapakinig ng salita ng Diyos ay pinagpala sa buong maghapon po ito. Amen. Amen. At muli, I'm Brother Richie, your host for tonight. Ay bumabati po sa inyo ng mapagpalang gabi and kasama ko po ngayon si Sister Hannah as my co-host. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat at naway kinakabahan na po kayong lahat. Alright, so hindi na po natin papatagalin pa. Ulitin ko po ang programang ito para sa mga bago. Ang Deuteronomy ay ito po ay repetition of the law. Kaya nga ito ang tema ng ating pong programa sapagkat dito po ay sinasariwa natin yung salita ng Diyos na napakinggan natin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga personal na natutunan ng ating mga kapatiran sa ating pong simbahan. At ngayon po,
ay meron po tayong guest and ang guest po natin, hindi na po siya bago po sa inyo. Ako po ay naniniwala, hindi na po siya bago po sa inyo. Kilalang kilala niyo po siya, lagi niyo po siya nakikita dito sa simbahan. Alright, of course, kung bakit po natin siya kilalang kilala at bakit niyo po siya lagi nakikita sa church. Hindi daw siya bago, luma na siya. Luma siya. Alright. Tawagin po natin ang First Lady ng ating pong simbahan, ang nag-iisa na wife ng ating mahal na pastor, si Aika Ma'am Tang Belmonte. Belmonte. Palakpakan po natin. Palong-palupa po makeup niya. Amen. Good evening po, Ma'am Tang. Bati po kayo sa ating pong mga live viewers. Mic test. Kami na pong bahala dito. Parang nakakakaba rin pala rito. Kukornerin natin to. Ang daya lang kasi wala akong makeup. Really? Anyways, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako'y kinakabahan. Ganito pala rito. Huwag kayong Ano kabahan. sasabihin ko? Mamaya po. At depende po yan sa usapan natin. Ano pag-uusapan natin? Alright, so ngayon po ay, of course, bago po tayo dumako doon sa mga natutunan po. Of course, naniniwala po tayo na kung meron man pong kauna-unahang recipient ng wisdom ng Panginoon galing po sa ating mahal na pastor, ay syempre ang first hand po niyan ay yung kanya pong wife. No? And bago po yun, para mas lalo nating makilala si Ma'am Tang, ay nais muna nating makapakinig ng kaunting patotoo ng kanyang buhay, paano siya nakakilala sa Panginoon, nakarating sa church, at dito po sa lugar po natin. Okay? So, Ma'am Tang, pakilala po kayo, Ma'am. Ayun, ganun pala yun. Anyways, ganito po kasi yun. Maiksi lang daw, sabi ni Hana. Tapos na po. Hindi po. Kasi ganito po yun, nung nasa Fort Magsaysay pa kami, bago kaming tanan, hindi kami nagtanan, no? Hindi yun bago kasi anak na namin si Krisha. Anak na namin yung panganay namin. Sundalo pa siya noon, nung nag-duty siya, meron siyang na-meet na kabatch niya na yun yung nag-share sa kanya. Dumating doon sa bahay na inuupahan namin, pinakain ko kasi naiinis ako dahil sabadista ako eh. Lumaki akong sabadista na kumbaga parang meron akong alam, yung feeling ko may alam na ako patungkol sa Bible, ganon. Tapos naiinis ako kasi meron siyang bagong dinala doon. Hindi ko pa nga naisabi yung dala-dala ko, merong itong dumating na dinadala sa kanya. Kaya pinakain ko siya ng panis na pagkain. Ano din siya, yung ang tawag nito, mapagkunwari, masarap daw. Toro. Yung bagay na yon kasi maldita talaga ako eh. So, yung bagay na yon, yun yung naging dahilan kung bakit kami nakakilala, magkasama kami nakarating sa church. Actually, na-save ako, hindi ko alam kailan. Hindi ko na matandaan kailan ako na-save. Sabi ni Pastor, baka naman nung nakarating na daw kami dito sa CSI. Whichever, kung saan man yun, basta alam ko, save ako. Kung nyaring mamatay ako ngayon, pupunta ako sa langit, mamimit ko yung Savior ko. Amen. Yun. So, nakarating kami doon, dumating kami doon sa pagbabackslide, tapos we're almost broken, dahil doon sa pagbabackslide namin yung maghihiwalay na kami ni Pastor. Actually, naghiwalay na kami ni Pastor, meron na kami kanya-kanyang buhay. But then, sabi ko nga, kaya lagi kong sinasabi, bukang bibig ko yun, na even the deepest hurt, gagamitin yun ng Diyos sa atin para yung purpose niya sa atin ay matupad. Yun. So, nung nag-usap kami muli ni Pastor, nagkita kami muli nung namatay yung ginamit yung kapatid ko na namatay para umuwi ako rito sa Maynila. Nagkita kami ni Pastor, nag-usap kami. Tapos, nung nagsama kaming muli, nag-decide kami, hanapin namin yung church doon sa BNS. So, kasi dati kasi pagka nagbabakasyon kami sa Maynila, doon kami umaattend sa Bonifacio, sa BNS.
yung CSI, sa BNS pa lang yun. So noong time na yon na kung saan nag-decide kami na hanapin namin yon, wala na doon yung CSI, yung church yung Christian Bible Baptist Church. So wala na siya doon. Nasalubong namin yung kaibigan si Sir Galindo. Siya yung nagturo kung nasaan na ang CSI, sabi niya sa Apubay. So the following Sunday, hinanap namin si Apubay, late kami. Siyempre, pumunta kami ng Apubay, naghanap-hanap kami doon. Yung sabi nga ni Pastor na nakarating siya sa CSI, nakatokong siya. Ako naman naka-square pants, as in pants na pants. Yun po yung year Yun. 2006 na po. Yun na yung year 2006. Yung 2006 na yun, magbabalikatan yun. Tapos alam mo, one thing sa church, nung nakarating kami, very friendly sila. No, kaya nagustuhan ko kasi very friendly sila. Si Ma'am Nancy yung nag-entertain sa akin. Sinayawan niya ako, joke lang. Si Ma'am Nancy, siya yung asawa ni Pastor Roland na Vicente. So siya yung nag-entertain sa amin. Nandun kami sa may bandang labas. Si Pastor RJ ang speaker that time kasi si Pastor Hill nasa US. US ba o Taiwan? Basta US yata. So yun. Nung nakarating kami doon, sabi ko, iba to dito kasi ang ingay-ingay. Sabi ko, ano ba yan ang ingay nila? Kahit nasa labas ako, ang ingay. Alam mo, namamangha ako doon sa mga men na pag nagpipreach yung pastor, nagtataasan sila ng kanilang mga Bible. Amen! Preach to me! Mga ganon. So namamangha ako, sabi ko, ano ba to parang sabungan? sabi ko ganon. Pero kahit ganon yung impression ko, ano yun yung parang, sabi ko parang, ang ganda talaga kasi nung dati doon sa yung bumibisita kami, hindi ko gaanong napansin yun kasi andun ako sa Sunday school dahil inaalalayan ko si Krisha at si Micah. Maliliit pa sila noon nasa Sunday school. So nung doon ako mismo sa main auditorium, naririnig ko yung ganon, tapos yung preaching pa noon, at tandang-tanda ko yun, yung theme noon ay family first, na pinagtitibay yung pamilya. So, nag-decide kami, tapos yung kaibigan, yung kabatch din ni Pastor na wala na ngayon, wala na siya sa church, no? Asawa ni si Mr. RM ba? Yun. Siya yung nagsabi sa amin na mag-i-start kinabukasan yung balikatan na sabi niya, yung anak mo, tinuro niya si Krisha na, kasi si Krisha lang at si Joshua kasama namin nun. Si Krisha, si Joshua, at saka si Muraya. Si Hannah at si Micah, nandun sila sa Mindanao na iwan. So yun, sabi niya, isali daw namin sa balikatan. So, pinilit namin siyang isama kasi sabi nga ni daddy niya, siya na yung ginagabi na sa kalsada, yun nga yung nagkaba kay pastor kasi sabi niya, nababarkada na, ginagabi na sa kalsada, na basta di ko alam kung basta barkada, yun, ganon. So, pinilit namin siya. Sabi niya, hindi daw talaga kasi ayaw pa ni Christian noon. Pero meron ako sa mind ko kasi nakita ko na yun at naalala ko, sabi ng nanay ko noon, yung mga panganay daw, yun yung tithes ng magulang. So, inisip ko yun na dapat maging maayos siya. So, sa makatuwid, nanaig pa rin kami, sinama namin siya doon sa balikatan. So nag-start doon hanggang sa nakarinig ako ng mga prinsipyo na yung mga prinsipyong yun na pinanangananan ko ngayon na nagpaalwan sa buhay ko bilang asawa, bilang magulang. And salamat sa Panginoon kasi nakarating kami sa CSI, natuto kami ng mga prinsipyo mula sa Biblia na itinuturo ng ating mahal na pastor, na influensyahan si Brother Rick, si Pastor Rick, na influensyahan siya ni Pastor Hill. Ako din naman, dahil kaibigan ko si Ma'am Lerma, ay natuto rin ako bilang isang asawang babae at magulang. Kaya yung mga prinsipyong yun na aking natutunan, yun yung nagpaalwan sa akin. Alin doon? Yung mag-submit sa asawa, sa pagbabudget, sa paggastos ng pera, yung sweldo sa pagbabudget. Dati, laging ako humihingi,
Ganon. Pero ang sabi naman ni Pastor Hill dyan, kung sino ang marunong, siya ang maghawak. Eh since si Brother Rick, si Pastor Rick, ang mas marunong sa aming dalawa, kaya siya ang may hawak at maalwan para sa akin kasi hingi na lang ako. Ganon. So kayong mga wives, pagka ganon kayo, magdepende kayo sa inyong mga asawa at mag-submit, maaalwan talaga yung buhay nyo. Kasi, taga-sunod ka taga-assist ka din. Basta ang importante, alagaan mo siya. Kasi unang-una, yung natutunan ko na ang prinsipyo na ang tayong mga asawang babae, ang ating unang ministry ay yung ating asawa, yung ating mga anak. So yun. Maalwan din yung prinsipyo sa mga anak kasi hindi kaya madaling yung mga anak namin nasa church na sumala pa din. Paano na lang kung nasa labas sila? E di the more silang sumala at sakit sa kalooban ko yun. Yeah. Yun, mas, kumbaga, kung kailan ako tumanda, tsaka ako magkakaroon pa ng, yung alalahanin na kung saan-saan sila pupunta. So, ang masasabi ko po, nung nakarating kami sa church, pinananganan namin yung prinsipyo, doon umalwan yung buhay ko na naging maayos, kumbaga parang, yung worry-free pagdating sa asawa at pagdating sa mga anak. Sa asawa, hindi mo naiisipin na baka mamaya niya nandun sa labasan kasama yung mga barkada, nagiinuman, ng papasing. Yun, hindi mo na siya alalahanin ngayon. Basta tayong mga asawa, ako dati, sabi ko nga noon pag dumadating si Pastor Rick, pag dumadating siya, galing sa duty, pagdating niya, itutulak ko talaga siya na, "Uy, pumunta ka na ng church." Sabi niya, "May tao ba doon?" Sabi ko, "Andun si Pastor Hill, pumunta ka na." Kasi alam ko talaga na merong mga tatay din na gusto ding makipag-fellowship kay Pastor Hill. Amen. So, doon ko siya itinutulak. At eventually, doon siya nagkaroon ng influensya na ni Pastor Hill kung paano siya manindigan bilang asawang lalaki, bilang leader ng tahanan, at kung paano din niya ako pasusundin. So, yun po yun. Yun po. At hanggang sa nakarating kami dito, sabi mo kasi, nakarating kami dito. Guess ako, di ba? No. Ayun po yung follow-up question Nakarating ko. kami Nandito dito, na po. yun din yung pinapanalangin ko na maituturo ko rin, maipasa ko sa mga nanay. Kanina nga nag-uusap kami dyan, sabi ni Ma'am Joy, sana lagi, ganun ang ipipreach ni Pastor. Yung mga pinag-usapan namin. Sabi ko, palagay ko naman ipapunta na siya doon kasi nag-uumpisa na siya doon sa mga tatay, dapat nag-stand. Yun, sabi ko ganun. So, yun yung panalangin ko. Kasi sabi ni Raquel na, sana all. Ayan, kasi sabi ko nga, yung mga ganong mga usapan, sabi ko nga, panalangin ko yon na kung ano yung natutunan ko, ay mai-impart ko din sa inyo at maituro. Sa atin lang, kinakailangan lang natin mga wives na tanggapin natin yun sa atin at i-practice natin. Kasi tulad nga kanina, sa preaching, di ba sabi nga ni Pastor, take the word of God sincerely and take, and do the word of God with all seriousness. Yun, yung 3 points niya, hindi ko man gaanong nakuha lahat yun. Diba? Persistently, yung persistent na pagsunod, ganon. So yun po yung aking mga natutunan. Amen. So, Diyan mga po mothers, nagtatapos. Alright. Closing prayer na. Hoy, alam mo, nung nakaraan tinurasan ko kayo, umabot kayo ng 2 oras. Tayo nga, wala pang 30 minutes. Opo, Sila opo. ng dalawa po. Ganito po. Sige. So, Ginanahan na ako eh. ito po, gusto ko pong ayoko pong i-miss itong yung sinabi ni Ma'am Tang kanina, no? Mothers and fathers na nandito po ngayon sa ating actual at sa mga nandiyan nanonood po sa virtual, kung ano po yung outcome or kung ano yung nakikita natin ngayon kay Pastor Rick, hindi po nangyari yan overnight. Na nagsimba lang po sila Ma'am Tang, sila Pastor.
doon po sa CSI ay automatic nakapag-desisyon ka agad si pastor o ganyan na po kayo yung pamumuhay niya eh. Sabi nga po niya kanina, ni Ma'am Tang kanina, galing po sila sa pagbabackslide. So, ibig sabihin, may na-build po sa kanila galing sa sanlibutan na kanilang naging practice sa kanilang family. Pero dahil sa kanilang desisyon na mag-stay kami dito kasi maganda dito sa simbahang ito, lagi naman natin naririnig si pastor pag nagpipreach siya sa atin, pagdating sa mga offend na yan, di ba? Maraming nakaka-offend po doon, no? Pero pagka doon po tayo nag-focus, hindi po mabibuild yung ating pamilya. Kaya nga, sabi ko nga, yung sinasabi ko na ayaw ko pong i-miss natin, yung sinasabi po ni Ma'am Tang kanina, na tuwing galing si Pastor Rick, take note po galing sa trabaho. Pagod, dapat magpapahinga na pagod Di ba? Pero ano sabi ni Ma'am Tang? Punta ka doon sa church. Punta ka doon sa church. Bakit? Kasi nandun si pastor. Oo. So ibig sabihin mga kapatid, mga fathers, ito po yung influence ni Pastor Hill, hindi naman yan pupunta sa bahay. Di ba? Hindi naman yung pupunta si pastor sa bahay para mag-influence sa mga tatay Amen. Oo. So, ano po ang ginagawa ni Ma'am Tang? Ang ginagawa ni Ma'am Tang, punta ka sa church. And then kakapunta ni Pastor Rick sa church, na-establish yung kanyang pagmamahal sa grupo ng mga tatay at dahil po doon, nakuha niya yung godly influence straight from the man of God. Kasi iba po yung sa pulpit Iba yung nandito si pastor na nakatayo, si Pastor Hill na nakatayo, iba yung nandiyan sa upuan kasama mo siya, ka-fellowship mo siya. Iba yung influence na natatanggap ng kasama natin, personal talaga. Napakapalad nga po natin dito as a mission. Kakaunti pa lang yung mga tatay, kasama pa natin siya sa isang lamesa, nagkakadaupang palad pa. Doon, alam niyo po sa Taguig, gaano po kahaba yung table po doon. Pag napwesto ka pa doon sa pinakadulo, pambira. Kahit bulong ni pastor, hindi mo na maririnig. No? Kasi wala na talaga siyang boses, nagpipreach siya maghapon, tapos pag fellowship, magsasalita pa siya. So, kinakailangan niyang hinaan o i-control yung kanyang boses. So, yung mga nakakapakinig lang, yung mga nadudun sa table, makaramihan ng mga katabi niya doon sa table, mga official pa. So, hindi ka masyadong makakapakinig. Pero, sabi nga po ni Ma'am Tang, yun po yung gusto ko pong emphasize, pinus ni Ma'am Tang, si Pastor Rick, na pumunta siya sa church. So sabi nga ni pastor, sino bang mag-aakala na magpapastor ako? Hindi naman si pastor nangarap na pagdating niya doon sa CSI magpapastor ako. Hindi po Nangyari po 'yun dahil sa kanyang natanggap na influence at dahil po doon ay nakapag-desisyon siya na susunod siya sa Panginoon na after the service, after niya maglingkod sa bayan, ay nag-surrender siya sa Panginoon. Kasi actually Sir Richie, ganito 'yun. Ako, nanalangin lang ako na, kasi nang una akong nag-aral sa Bible School, nanalangin lang ako kasi nung marami na akong natutunan, kumbaga marami akong napakinggan sa Bible School, kumbaga, kasi yung iba yung sa preaching lang, iba talaga pag nandun ka, sinasabi nga ng mga teachers namin, sinasabi ni Pastor Hill na, pag Bible School student ka, hindi ka lang ordinaryong member. Ikaw ay mas nakakalamang ka sa ordinaryong member. Kaya ako, nung nag-aaral ako, pinagpipray ko na siya man ay mag-enroll din. Hindi niya kayo nakikita pa. Ewan ko lang kung hindi pa pero alam kong nakikita. Ang pinapanalangin ko lang, mag-aral siya sa Bible School. Kasi gusto ko na, dahil hindi ko naman mai-explain sa kanya yung detalye, gusto ko na yung napakinggan ko ay mapakinggan niya. Yun lang yung purpose ko, yun lang yung ipinagpipray ko. Hindi ko naman kasi akalain na ang Panginoon din kasi minsan mapagbiro. Nilagay niya sa puso kay Pastor Rick na magpastor. Eto ngayon, sakit sa ulo, charot. Yun. So yun po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na ilang gabing pagpapagal at ilang gabing pagpupuyat ng ating mahal na pastor bago siya nakarating sa ganyang kalagayan. Imagine niyo yun, galing sa trabaho, pagod na pagod, matutulog na lang. Diba? So kung yun ang habol natin ay pahinga, mas magandang pahinga pagka nandun na tayo sa langit, talagang kapahingahan talaga yun. Total rest talaga yun, kasiyahan. Pero hanggat nabubuhay tayo, mas maganda na
nahihirapan man tayo, puyat man tayo, pero masaya tayo matutulog. Amen. Hindi yung maaga nga tayo Di- natulog, pero masama naman Disclaimer yung... lang po, no? Kasi meron pong legions na mga na medyo nanggugulo. Para sa mga young people, hindi lang po ito para sa mga nanay at tatay. Kasi kayo rin naman, kayo yan, rin ay yan. papunta doon sa stage na kayo ay mag-aasawa, magpapamilya. So yung testimony ng ating First Lady at yung testimony ng ating pastor ay baka maging testimony niya rin sa pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang ay pakinggan nyo na. Yeah, yeah. Hindi naman kayo mananatiling bata lang. Yeah. Actually po, regarding sa bagay na yan po yung laging reminder sa amin ni Pastor nung araw bilang young people. Sabi niya, kayo mga young people kayo, ang pinakamaganda yung laging i-fellowship yung mga tatay. Kasi doon din naman kayo papunta eh. Not necessarily na ile-level mo yung sarili mo sa tatay kasi pagka ganun ang mangyayari, magiging familiar ka na. No? Hindi mo ako ka-level. Ibang level. Level ako ng mga tatay. No, hindi po. So, kasi, young people makinig kayo mabuti. Hindi porket nakikipag-fellowship ka sa tatay, tatay ka na din. Ibig sabihin, kaya ka nakikipag-fellowship sa mga tatay kasi gusto mong may matutunan ka at gusto mong mag-mature. Kasi kung sino yung lagi mong kausap, halimbawa, ikaw ay teenager, tas ang kausap mo, mga 8 years old, mga 7 years old, nagja-jumping ropes ka pa dyan sa labas, ay ibig sabihin, yun yung influence na nakukuha mo. Pero pagka nakaka-fellowship po yung mga tatay, samantalahin ninyo yan, huwag niyong bibiruin yan kasi ang buhay ay hindi palaging biro, hindi laging laro. Tsaka privilege na sa mga young people na makita nila kasi yung kumbaga nakikita nila yung failures ng mga matatanda sa kanila. Pwede nilang i-goal na ay ako gusto ko pag ako nag-asawa hindi ko na madadaanan yung mga Yun, ganon. exactly. Kumbaga hindi lang naman yung mga mabubuti kundi pati yung mga failures ng mga nauna ay magandang example na rin para sa mga kabataan Yeah. na hindi nyo nasusundan at ito na yung susundan nyo. Ganon. Yun. Tama yun. So, I hope na sa bagay na yan ay naging klarado. Sa testimony pa lang, talagang ano na tayo. So, Sige, mag-asawa ka na nakita niyo po kung saan tayo dinadala ng ating mahal na pastor. Minsan kasi kaya tayo parang nagkakaroon ng mga negative thoughts dahil hindi natin nakikita kung saan tayo dinadala. Totoo ang yun, po. totoo yun. Ay, sorry. sorry. Totoo yun. Kasi alam mo ba na, alam niyo po mga kapatid, no? Kasi ganito yun. parang nakakalimutan kung nakaano pala tayo. Ano ba yan, yung private group natin? O yung sa diba? Pastor, sorry po. Ayun. Alam niyo ba mga kapatid na yun yung ano ko pagka nakakakita ako ng mga tatay na mga tatay sabi ko nga baka overstepping naman ako yung mga tatay na parang kasi nag-i-expect kasi ako sa mga tatay na napapakinggan naman nila, kumbaga naririnig nila, especially yung mga tatay na kasama pa rin namin na nandun na sa tagig na naririnig na nila yung mga prinsipyo, and yet, hindi ba napapractice? Parang nalulungkot ako. Hindi ako nalulungkot para sa sarili ko, kundi nalulungkot ako para doon sa nagbahagi sa kanila, katulad kay Pastor Hill. Nalulungkot ako na parang itinuturo ni Pastor Hill, napakaraming programa. Alam mo yun, yung Baptist lunch pa lang, o yung pagka-Tuesday na para sa mga nanay, Wednesday para sa mga young people, Thursday para doon sa doctrine, Friday para doon sa mga tatay. Yun alone, yung The Baptist lunch, pag nag-ano ka doon, religiously, mag-follow ka talaga at lagi kang babantayan mo siya. Ang dami-dami nating matutunan doon. And yet, hindi na ipapractice. Plus, dito pa rin sa church natin, naririnig natin sa ating pastor, tapos makikita, yung bang para sa akin lang, ako lang yun, hindi kayo at hindi kayo. Para sa akin lang, parang lungkot na lungkot ako kasi masarap isipin o
or masarap makita na meron kami, ako para sa akin, na makakakita ako na merong family dito sa church natin na yung sincerely, pinapractice yung prinsipyo ng Biblia. At yun yung, sabi ko nga kanina dito sa kina Raquel, kina Ma'am Joy, na maalwan para sa akin, nung natuto ako ng prinsipyo, maalwan sa akin yung naging resulta ng prinsipyo na natutunan ko. Maalwan sa akin bilang asawang babae at maalwan sa akin bilang isang nanay, magulang. Yun ang sinabi ko. Yan. So, regarding po dyan, may question po ako. Ano po yung relasyon nyo before na kayo ay wala pa sa church, nakabalik na sa church, at ngayon na pastor na po si Pastor Rick? Bilang mag-asawa po Makulay yun. Makulay yun. Nung wala pa kami sa church, yung meron kaming church pero hindi sa church. Meron kaming church pero hindi sa church. Yung magulo kami, kasi yung time na yon, wag na tayo doon sa mga yung pareho pa kaming unbeliever. Doon na sa we thought na believer na kami, no? During those times na meron na kaming na-detach na kami sa church, ang gulo ng buhay namin, mag-aaway kami, ako kasi yung tipong, pag nag-aaway kami, kahit magdadaldal ako, pakinggan mo ako. Ayoko rin, tinatalikdan niya ako, umaalis siya. Kasi di ba, si pastor kasi siya yung tipong pag nag-aaway kami, gusto niya alisan na lang ako kasi para mahinto. Pero hindi nga yun ang gusto ko. Gusto ko yung daldal ko, pakinggan mo. Pag umaalis siya, binabato ko siya ng plancha, which is hindi talaga maganda. Kasi ilang plancha at ilang electric pan yung nangyaring nasira. Nung nakarating kami sa church, nung nakarating kami sa CSI, ang damdamin ko doon ay hiyang-hiya ako na para bang pakiramdam ko, ay napakawala palang kumbaga nakakahiya. But then, salamat sa Panginoon kasi nga, sabi ko nga, even the deepest hurt, gagamitin ng Panginoon para makita ko lang yung biyaya ng Panginoon na nakalaan na pala para sa akin. Yun. Hindi ko nakita yun noon. Siguro kung hindi nangyari, bagamat sana nga hindi na lang nangyari, pero yung mga bagay na pag-aaway namin, magulo kami, lagi kaming nag-aaway kasi lagi akong sumusunod sa kampo. Yung kampo namin, yung trabaho niyang kampo, yung tatawirin ko lang. O di lagi akong nandun. Mga ganong bagay. Pero nung nakarating kami sa church, nung natutunan ko yung prinsipyo, mahirap talaga. No? Mahirap i-give up ito yung gusto ko ito ako No? Hindi kasi dapat ganun Tayo bilang isang Kristiyano, hindi na dapat ganun. Hindi yung, ganito kasi ako. Dapat yung ganun. Hindi. Kasi, kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung prinsipyo, yun yung pananangan mo. Isang bagay lang na naging nagpaluwang sa akin. Nung nakarating kami sa church, diyan sa CSI, in-empty ko yung sarili ko. Kasi meron na akong alam Meron na akong, kumbaga, nalaman na ako, meron na akong mga knowledge na nakuha. Pero, in-empty ko yon kasi gusto ko makita to. Kasi nakita ko nga yung kagandahan. Sabi ko nga nung una kaming nagkaroon ng couples night, yung nagtatrabaho pa ako dati, after ng couples night, sabi ko nung palabas na kami, nagkasabay kami ni Pastor Hill, sabi ko, ewan ko kung matatandaan pa niya, nung nagkasabay sa amin, sabi ko sa kanya, that time na nag-usap kami, siguro Pastor, kung meron na akong narinig na mga ganito, baka nga hanggang ngayon dalaga pa ako, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, nung marami na akong napakinggan, mas lalo kong na-appreciate yung sana, nung nagkita kami ni Brother Rick, ni Pastor Rick, nandito na kami sa church. Ang ganda pala na may pasimulang maayos. Amen. Yun. Kaya sabi ko nga, nung sa preparation, sabi ko, napakapalad na meron silang ganito. Yung mga young people, napakapalad nila na meron na silang mga napapakinggan na yung programa yung the preparation, na naiaayos sila na
kung kami, we could have done better ba? Sa aming buhay mag-asawa. Yan, kain pa ng chicharon. Kaya katina sa lalamunan. So, nung sabi ko nga, di ba, na-share ko nga, sabi ko nga, maalwan. Maalwan, pagka sinunod mo yung prinsipyo, pagka tinanggap mo yun, maalwan sa bilang asawang babae at maalwan sa pagiging, yung pagsunod, sa atin mga nanay, ganito yun eh. Tayo kasing mga nanay, yung soft-hearted tayo, yung bang, konsentidora nga ang tawag sa atin, di ba? Pagdating sa ating mga anak. Ngayon, pag wala talaga tayong prinsipyo, konsentidora nga tayo. Pero pag meron tayong prinsipyo, gaano man kabigat yung kinalalagyan ng ating mga anak, at inaplayan mo yan ng prinsipyo, hindi magiging mabigat yan. Magiging magaan. Kaya nga sabi ko, kaya nga ang salita ko ay maalwan bilang magulang, bilang nanay. Maalwan yun kasi prinsipyo ang ilalagay mo. Pag nilagyan mo yan ng prinsipyo, mawawalan ka ng worries eh. Kasi whatever happens, for as long as nananangan ka sa prinsipyo, ay alam mo na ang ipinatuwa mo ang Panginoon. 'Di ba? Kasi yung mga anak natin, aminin man natin sa hindi, mawawala sa atin yan eh. 'Di ba? Mawawala sa atin yan. Pag nag-asawa sila, aalis yan. Sigurado talagang aalis sila. Ito lang namang mga anak namin kung kailan nag-asawa, saka nang sa amin. Hindi kasi pareho kami nasa ministry. Yan, kaya ganon. Pero sa atin bilang mga nanay, wag natin silang konsentihin. Kasi for as long as meron tayong prinsipyong pinanananganan, na alam natin na tama yung prinsipyong pinamumuhay natin, ay hindi tayo magkakamali at hindi tayo ang masasaktan at the end. Meron tayong Diyos na magko-comfort sa atin. Amen. Yon. Nung nakarating kami rito sa church, bilang mag-asawa, the more naming na-appreciate yung beauty ng pagiging mag-asawa. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron akong asawang pastor, meron akong asawang na ipapractice niya the more yung kanyang patience. Meron akong asawa na nakakaunawa. Ako palang praktisado na siya eh. So ano pong pagkakaiba nung ikaw ay asawa lang ng nagmi-minister sa church sa pagiging asawa na ngayon ng pastor? Ano po yung overview mo na? Ang overview ko na ngayon, bilang asawang pastor, kahit ayaw mo man, pero talagang makikita mo. And isang bagay lang na kung titignan mo, parang lagi kong naririnig na hindi mo business yan, business ng Diyos yan. Laging sinasabi sa akin ni pastor. Pero makikita mo kasi talaga yung mga bagay na hindi dapat. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako. Kaya nga, meron akong isang, yung song na pinakanta sa akin noon ni Micah, yung pastor's, pastor's wife ba yun? Basta meron siyang pinakanta sa akin na yung song na yun, kaya pinilit kong aralin at alamin kasi yung thought noon, yun yung nasa yun yung overview ko doon sa pagiging asawa ng isang pastor. Kaya, from a pastor's wife, heart? A pastor's heart, yung ganon? A pastor's wife's heart, yung ganon. So, yun. Na, sabi ko nga, yung mga pastor, madaling araw na nag-aaral pa rin sila, at masarap na yung tulog natin, nag-aaral pa rin sila para maipakain sa atin. And yet, tayo, minsan, kumbaga parang tinitake for granted natin sila. Na yun yung masakit sa akin bilang isang asawa ng pastor, na pag nakikita kong parang na-take for granted yung asawa ko, ako ang unang nasasaktan doon sa nangyayari sa kanya. But then, isa yon sa mga bagay na kakailanganing, na ipinapakita na kailangang ma-endure. Kasi emosyon yun no? Emosyon yun. Pero
nagpapasalamat ako kasi yung asawa ko ay merong prinsipyo. At bilang isang pastor, hindi siya nababayaran, hindi siya nababayaran. Actually, may mga offers sa kanya dito sa church natin, pero hindi niya kayang ipagpalit kung tutuusin para dito gumanda yung ating church building. Hindi niya kayang ipagpalit yun kasi meron siyang prinsipyo na ang Diyos natin ay mayaman at siyang magpo-provide sa atin. Amen. Kasi siya yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. At ang kanyang gawain ay gawain na siya rin ang magpo-provide. Amen. So, Nakuha ko ba yung tanong mo? Nasagot ko ba? so ito po mga kapatid, kailangan niyo pong maintindihan na ang ating ini-interview po ngayon ay nanay ng ating simbahan. Naunawaan niyo po, bagamat tayo ay tatay, mga tatay na dito, mga nanay dito, mga young people, so si Ma'am Tang ay nagsasalita bilang nanay po natin. Amen? Kaya nga, ang napakasimple lang po ng gusto niyang ipaintindi sa atin bilang tayo po na nasasakupan ng kanilang authority bilang magulang po natin sila. No, hindi ko po sinasabi ito dahil ako po ay son-in-law na sabi nga po ni Ma'am Tang ay nakakaangat dahil Nakakatanda. nakakatanda. Hindi. Siya ang gwapo. Kundi yan po ay sinasabi po sa atin kasi yan po ay puso ng isang nanay. Kasi iba na po yung tanong ni Sister Hannah kanina, ano yung pagkakaiba? So para sa akin, yung nakita ko po doon sa sinasabi po lahat ni Ma'am, sa lahat ng mga sinasabi ni Ma'am Tang ay ang kakaiba doon yung pananaw niya bilang nanay ng kanyang mga anak at ngayon nanay ng church. Kaya minsan may i-correct siya sa atin na, ikaw Brad, ganito, ikaw nanay, ikaw tatay. So, minsan masakit sa atin, minsan parang offensive sa atin kasi hindi natin nakikita, hindi natin naunawaan na yung mga salitang yun ay bunga ng pagiging magulang sa atin. Ay, sorry. Opo. Oo, kasi nawakan ko daw siya. Huwag ka muna magsalita. Sige po, Parang sige po. ganun. Ako muna, parang ganun daw eh. Yung kaya nga sinasabi ko, tulad ng mga full-time, no, pag sinasabihan ko, sabi ko, sino ba ang ini-expect nyo na magtuturo sa inyo niyan? Wala namang ibang magtuturo sa inyo yan eh. Sino bang lagi nyong kasama dyan? Oh, sinong magtuturo niyan? Ngayon, sasama loob mo sa akin, ha? Lahat sasama? Ha? Sasama? So, ano po, hindi niyo naman po sinasabi na kayo ay perfect na dahil kayo ay naging totoo asawa yun. na ng pastor. Pero yung pagkakaiba na ng yung kumbaga, The way you response, Yeah. na mag-respond sa mga situation ay nagbago compared nung sila ay wala sa church, sila ay active sa church, at sila ay ngayon na si pastor ay pastor na, at si Ma'am Tang ay, ito na-share ko lang po kasi akala ko dito lang sa atin yung parang kontrabida ang tingin sa asawa ng pastor. Nung nakarating po ako sa mga ibang missions, doon ko na-realize na kaya pala ganon yung parang tingin ng karamihan or most of the members sa asawa ng pastor, kasi yung pastor sa mga pangyayari, hindi sila agad nagre-response. Kumbaga, syempre, kailangan nila ng wisdom ng Panginoon at sila ay, kumbaga, talagang pag-iisipan nila. Kasi, syempre, buhay ng tao yung nakasalalay dun sa bawat desisyon na yon. At yung asawa ng pastor, syempre, sila yung nagre-react lang according sa nakikita nila. At sila ay nagre-react na sila bilang asawa, at nagre-react din sila bilang nanay. Bilang nanay na. Kasi sila, dumami nga mas dumami na yung naging anak nila. Kaya pala, yun nga yung sinasabi ni Pastor Rick lagi, na kaya pala pinractice sila na magkaroon ng mga sobrang babait na mga anak. Kasi magkakaroon pa sila ng mga mas sobra pang mababait na mga members. Ang nakita ko lang kasi yung pagkakaiba noong asawa noon, nung nasa CSI kami. Kasi taga-push, kumbaga parang, ako, gusto kong basta sige lang. Kumbaga,
merong nagtuturo sa kanya, merong ano, haya-haya ko, yung ganun. Kasi merong Pastor Hill, may mga fellowship na napapakinggan niya. Whereas sa ngayon, na siya naman ngayon ang magtuturo. Kumbaga Yeah. parang, uy, paano mo ba yung gano'n? Parang kung sa akin lang ba? Hala, paano kaya niya gagawin? Yung ganon. Yun yung pagkakaiba. Sa mga mothers, kung ganito man ako kadaldal, ganito ganito ka talaga kadaldal. Hindi. Minsan, sabi nga, nung mga anak ko, sinasabi nila, kasi naman, mami, ang lakas-lakas ng boses mo. Pag hindi ko inilabas yung boses ko, wala akong boses. Yun yung sinasabi ko. At saka, sa amin, bulong pa lang ito. Bulong pa lang ito. Hindi pa ako sumisigaw. Bulong pa lang ito. Hindi. Mga kapatid, kasi ganito yun. Pagka nag-share kasi ako, Nagpapaliwanag. Hindi, sabihin, dito sa pa yung, kasi, feeling ko kasi hindi ko nasagot yung tanong niya Di ba, na okay na- sinasabi niya. Okay na Ay, po. okay na ba? Sige. Okay na po yun. Parang sagot mo na rin naman po. Kasi parang mas inaano lang po, mas ina-elaborate pa. Sa, kumbaga, yun yung sinabi niyo po, ito yung pagkakaunawa namin sa sinabi mo. Okay na po yun, okay na po. Akala ko hindi ko nasagot. So, sa natapos po, sa preaching po kaninang umaga, sa preaching po ngayong hapon, ano naman po ang mai-relate nyo sa buhay nyo ngayon, sa mga, at yung pinakanatandaan nyo para sa inyo? Yun. Gustong-gusto ko. Kaya, alam nyo, yung pananangan sa Word of God, no? Yung sa preaching kaninang umaga, totoo yun eh. Kaya kailangan tayo, no, bilang mga Kristiyano, lalago tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala naman kasing ibang magpapalago sa atin eh, kundi salita ng Diyos. So, doon, yung sabi nga doon sa, actually, hindi ko kasi kabisado, pero meron akong take note. Sabi niya dito, wala akong Ako na po magbabasa. sabi niya, take the word of God seriously, apply the word of God sincerely, and keep the word of God persistently. Totoo yun, no? Kaya, blessed na blessed ako. Hindi ko pa natithankyuhan si Pastor. Mamaya na sana, pero thank you, Pastor, sa message nyo kanina. Actually, 3 message, pang-apat yung Sunday school doon sa Taguig ang napakinggan ko ngayong araw. O, di ba? Lamang ako sa inyo. Kasi ako, pagkatapos ng service dito, meron din akong replace na sa mensahe doon. Dito kay Pastor Rick, ang mensahe ay yung patungkol sa Word of God. Manangan tayo sa salita ng Diyos kasi wala pong ibang makakapagpalago sa atin kundi ang salita ng Diyos lamang, no? Yung pananangan doon para magkaroon tayo ng good spirit, excellent spirit in leveling up, no, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kailangan talaga nating manangan sa salita ng Diyos. Isa puso natin at gawin. Mahirap po yung napakinggan lang natin, amen, ang ganda, amen, yung ganon. Pero hindi naman natin pinananganan, hindi natin isinabuhay yung salita ng Diyos. No, parang wala lang, parang batingaw na umaalingaw-ngaw ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya pagka na-correct tayo doon sa Word of God na napakinggan natin, panananganan na natin para ma-practice natin yon, yung salita ng Diyos na napakinggan natin. Sabi ko nga, yung sa Sunday school ni Sir Jao patungkol doon sa tithings, na i-relate ko rin yun doon sa preaching ni Pastor Rick. Kasi sabi niya na kinakailangan natin yung pagtuturo niya patungkol sa tithings. Kung wala ang Word of God na magtuturo sa atin para tayo lumago sa pagbibigay, hindi talaga tayo lalago kung hindi natin panananganan yung salita ng Diyos. Maging totoo tayo dun sa salita ng Diyos. At sa preaching ni Pastor Hill, sabi niya, meron yung sa account nung isang ano ba yun? Restless Spirit, yung account ng Restless Spirit, sabi niya, nung tinanong siya,
legions daw. Sabi niya, ang nanangan doon sa lalaki, legions. Kasi may sigaw-sigaw pa nga si pastor doon. Natatawa nga ako yung pinahawakan niya kay Joey. Dalawang demonyo lang yun. Sabi niya. Pero alam nyo, sabi niya, in-explain nga ni pastor, yung legions ay ayon sa mga inaral niya, yung mga nabasa niya, pag sinabi daw legions, it's an 5,000, 3,000 or meron daw nagsabi 5,200 armies na nakikipaglaban. Sabi niya, but then ang sa Bible, kinuha niya sa Mark, nakalagay doon 2,000. So 2,000 na demonyo ang nakatira doon sa lalaking yon. 2,000 lang yon. No, sabi niya, sabi ni Pastor Hill, mas marami ba? Sabi niya, mas marami bang demonyo ang nakatira sa katawan mo na hindi ka makapagsimba, na hindi mo maibababa yung pride mo, na hindi ka makapagbigay, na hindi ka makapag-soul winning? Sabi ni Pastor Hill, mas marami ba sa demonyong 2,000 na nandoon sa restless spirit na yon, doon sa taong yon? Pakinggan mo yung preaching ni Pastor, natatawa talaga ako. So blessed kasi parang nagko-connect. Alam mo isang bagay yon. Sabi ko nga, pag merong bagay na si Pastor Rick dinidiscuss dito, pag napakinggan ko din doon, para bang pinagtitibay, alam niyo yun, yung pinagtitibay, yung preaching niya, pinagtitibay sa mga napapakinggan ko, Amen. na mga preachings din mula sa tatay natin. Amen. Di ba? Yung mula sa lolo natin. Kaya tuwang-tuwa talaga ako sa salita ng Diyos pag napapakinggan natin yun. Kaya, mga kapatid, matutuwa talaga tayo sa Word of God. Amen. Kaya panananganan talaga natin kasi yun yung paglago sa atin. Tuwang-tuwa talaga. Kanina tuwang-tuwa ako eh. Imbis matutulog. Sabi ni Pastor, matulog daw muna kami kasi hindi kami nakatulog kagabi. Pero hindi ako makatulog eh kasi ang sarap ng pakikinig ko doon sa service doon sa kabila. Amen. Yun. Kaya yun. So, maliwanag. Yun yung sinasabi ni Ma'am Tang ay application. Yung 3 points na yun, kung bakit ngayon ay tuwan-tuwa siya sa salita ng Diyos, ay yun po yung application na yun eh. Di ba? At yun ang magdadala talaga sa atin ng excellent spirit. Hindi tayo magkakaroon talaga ng excellent spirit apart from the Word of God. Kaya kung hanggang ngayon, pagdating sa preaching, parang alam naman natin yan pagka-preaching parang irritable tayo, parang gusto nating nandun na lang sa likod, palakad-lakad o may iba tayong gagawin, hindi lang tayo makapakinig. Alam natin yan. Kaya simulan na po nating nasain ng maigi yung salita ng Diyos para darating yung punto ng buhay natin na hindi na issue sa atin yung mga bagay. Pero yung grabing truth, yung 2,000 na demonyo na nagpahirap doon sa possess na tao, kaya hindi siya mapakali sa sarili niya at hindi siya makalaya doon, sa pamamagitan ng kaligtasan, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, pinalaya siya doon. Pero, ba't hindi gano'ng kadaming demonyo ang nagpapahirap sa mga Kristiyano? Yung term pa na ginagamit ni Pastor na sabi niya, Pampihira. yung 2,000 hindi mapigilan ng kahit ilang tao kasi 2,000 pala yung 2,000 legions ang nakatira. Sa'yo ba? Diba? Sa'yo ba? Kaya hindi ka makapagsimba? Biro Kaya ba hindi mo maibaba yung pride mo? Yun yung Mas marami pa sa 2,000? Yun yung nabanggit ni Pastor Hill last time din. Yun nga yung nabanggit ko rin sa FYI na parang naging biro niya na nakakalungkot naman na meron ka ng banal na espiritu pero tinatambayan ka ng mga evil spirits. Ganon. So parang sinasabi niya parang kang tindahan na binabalik-balikan ng mga evil spirits. Matindi. Yan. So, yung buhay po ni Ma'am Tang ay hindi naman po agad na naging ganyan, na siya ay nag-enjoy na sa salita ng Diyos, ay hindi po yan siya, nag-level up na siya lang. Yan din po ay bunga din ng buhay ni Pastor Rick na yung desire niya sa kanyang family ay madala yung buong pamilya niya sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Kaya yung testimony po ni Ma'am Tang ay lesson din para sa ating mga katatayan, sa mga kalalakihan na kung kayo din po ay mag-i-stand, magiging magkakaroon ng backbone sa pag-i-stand at dadalhin yung iyong family, ay makikita nyo rin po yung gusto nyong
mangyari sa mga asawa nyong babae Yun. at sa mga magiging mga anak nyo na lalaki rin at one day Magpapamilya. magkakaroon din ng pamilya. Yung. Excuse lang ha. Kasi ito pa nga gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yun, di ba, nandun ako sa likod, nagluluto ako, nagpiprepare ako para pagkain sa mga young people. But I'm na mga Sunday schooler. Pero I see to it na pagka-preaching, nakikinig talaga ako. Kahit noon pa man na kahit magkaaway kami ni Pastor, umaga na yun, naawayin ko siya. Hindi talaga ako magsisimba dyan. Hindi ako magsisimba sa'yo. Yung mga ganong bagay. Pero alam nyo ba, hindi ko talaga pwedeng hindi pakinggan. Kasi kahit magkaaway kami, yung salita ng Diyos, hindi ko naman kaaway. Yeah. Kaya nakikinig pa din ako kahit na siya Pero ang dumating nag-preach. po ba kayo sa pagkakataon na kayo rin po, kumbaga hindi, sabi nyo nga, hindi naman perfect. Dumating po ba kayo sa pagkakataon na kumbaga nagkakaroon kayo ng carnal mind or kahit na lagi nyong kausap si pastor or kayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos? Carnal mind, oo. Nanonood nga ako ng mga, Mga chinkwayla. ano yun? Hindi ko alam yung salita eh. Pero, So, ibig sabihin po na hindi talaga hindi ako perfect. perfect. Apo. Yun. Hindi sa lahat ng panahon ay nag-e-enjoy po siya sa salita ng Sa totoo lang, sabi ko nga, yung bang, nag-i-enjoy naman talaga ako sa salita ng Diyos. Minsan na mas Over sa, nag-e-enjoy lang. sa kakarnalan, talagang mananaig ang salita ng Diyos. Hindi, isang bagay to na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi inilagay niya sa puso ko, sa isipan ko na isang karnal at isang salita ng Diyos na pwede akong lumago. I will always choose the right way. Hindi na yung kakarnalan, di bali mamaya na lang yan. Joke lang. Alright. So nakita po natin, ito po yung buhay po ni Ma'am Tang sapat na po para sabihin nating talagang pupurihin talaga natin yung Panginoon. Kaya mga fathers, if you want to see another Ma'am Tang sa inyong mga wife, no? Gawin po ninyo yung prinsipyo. Manangan talaga tayo sa prinsipyo. Para pagka hindi tayo, sabi nga ni Pastor Hill, kung bakit ganun po manindigan si Ma'am Tang sa principle ngayon, si Pastor Rick, sabi ni Pastor, pag hindi nyo kayang tumbahin yung prinsipyo ng salita ng Diyos, mag-submit ka sa prinsipyo. Kasi di ba? Isa pa pong disclaimer, no? Hindi po, pag sinabing strong na tatay, ay yung nananakit na tatay or sumisigaw lang Ay, hindi na ba tatay. ganon? Kasi, Akala ko ganon. kasi si Pastor Rick po ay namulatan ko naman na hindi talaga siya masyadong masalita. Man of few words po talaga siya. Pero, Meek yan, very meek. pero pag may sinabi siya, kailangan yun po talaga. O ganito nga yan siya Pagka alam mo ba, huminto ka na. Humihinto po siya, medyo nagdadabog lang. Pero humihinto po siya kasi kahit kami, kung tumaas na ang boses si Pastor, alam namin talaga na ibig sabihin ay nagagalit na talaga siya. So hindi po ibig sabihin na strong kayo ay malakas lang ang boses niyo sa bahay. Ang ibig sabihin po ng pagiging strong ay strong kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos na pag sinabi niyong magsisimba talaga tayo. Pag sinabi niyong ako ang maglalaba ngayon, talagang ikaw talaga yung maglalaba. Hindi mo ipapalabas Diyan ako sa proud asawa sa kay mo. proud ba yun? Diyan ako masaya na meron akong asawang ganyan. Kahit mga paryente ko na pumunta sa church, sa bahay namin, pagka oras ng pagsimba, walang maiiwan dito. Gusto mong tumira sa amin? Sige, pwede ka dyan. Kahit yung mga lagi niyang mga ampon, nung nasa serbisyo pa siya, lagi yang may karay na mga, anong tawag nun? Striker? O, sige, wala kayong bayad. Walang bayad sa bahay, pagkain, libre lahat. Basta ang isang patakaran lang. Dapat pagka oras ng pananambahan, nandun kayo lahat sa church. Amen. Walang taong kung naiiwan. nakikita niyo po si Ma'am Tang na parang strong ang kanyang personality, tumitiklop din po siya kay Pastor Rick. Opo, syempre. Yes po. Mamaya So, it's just a matter of yung inyong pagiging strong sa pananampalataya para mapasunod nyo yung inyong family. That's it. Inyong asawa at inyong mga anak. Hindi po Amen. talaga hindi yung
sisigaw ka, nagmamando ka lang, tapos ikaw mismo hindi, kumbaga, commandership, hindi leadership. Yun yung magkaiba po yun. Yung nagko-command ka lang, pero ikaw mismo hindi mo ginagawa yung sinasabi mo. Samantalang yung leadership, siya yung nagpapakita nung mga dapat gagawin ng mga susunod sa kanya. Yun yung sinasabi ni Pastor palagi. Galing kay Pastor din, Pastor Hill, na dito paulit-ulit niyang sinasabi sa atin. Mga tatay, the best character traits of a leader is leadership by example. Alright, by all that, ako po yung ipapasalamat. Ma'am Tang, thank you po. At dadako na po tayo sa pinaka huling bahagi ng ating programa, ang hot seat or yan. Alright, tawagin po natin ang ating mahal na pastor. Palakpakan po natin. Ayan. Amen. Para Amen. ganahan ka namang sumagot. Anyway, hindi naman na ako magtatanong. Hindi na ako magtatanong kasi alam ko kainahan niya yan eh. Yung mga spelling, hindi ko natatawagan. Hindi ko natatanong. Spelling. Huwag naman, wag spelling at math. No. Ito lang nakita ko doon. No. Alam ko naman, dati-rati, yung mga nanay, meron naman talaga yung mga nanay na negative pag tinignan si Ma'am Tang eh. Kasi nakikita niyo lang, parang butangera naman ito. Parang malakas na, para naman tong leader. No, hindi. Boses lang po yun. Pero ang totoong leader po, ako talaga. Oh. Parang assistant nga eh. Pag meron akong gusto po sabi, sige, pwede mong sabihin. So lagi naman yan may permiso ko. Ibig sabihin, pero ang nakita ko dyan, alam nyo, ito mga tatay, paalala ko sa inyo. Minsan, yung mga asawa natin, provocative talaga sila. Pinoprovoke tayo, pinipilit nila tayong galitin. No? Ibig sabihin, tinetest nila yung limit natin. Yung ating patience, tinetest talaga nila. No? Ganyan si Ma'am Tang. No? Itetest niya yung limit ko kasi alam niya na mataas yung aking tolerance eh. Mataas yung Pinapractice ko aking lang. patience. No? Mataas ang aking endurance. No? Pina-practice ko lang po. Test niya talaga. Kung magpapadala ako doon, matagal na talaga kaming hiwalay. Hindi, talaga naman napunta kami doon sa ganong stage eh. Ito, tingnan niyo, paalala ko sa inyo mga tatay, pag hinanapan mo ng kapintasan yung misis mo, marami kang makikita. Pero makikita mo lang yung kapintasan niya, itataas mo lang yung kapintasan niya kasi meron kang gustong, may pasing kang gustong itaas. Yo. Na ibig sabihin, madali lang makipaghiwalay sa misis. Tumingin ka lang sa iba na mas maganda sa paningin mo. Tapos yung misis mo, hanapan mo siya ng maraming kapintasan, makikita mo na yan. That's it. That's it. Pero, ang tanong yan, gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Gusto mo bang pagpalain yung pamilya mo? Kasi, by all means, wala tayong ibang babalikan kundi sarili nating pamilya. No? Yung aming testimony ngayon, now we're almost broken, galing kami sa magulong pamilya, away dito, away doon. Kung hindi matiis, hindi ako patience, talagang hiwalay kong hiwalay. No? Kaya napagkakamalan, parang under yata si hindi ako under, mabait lang talaga ako. Yeah. No, ayaw ko lang talaga kasi pagka nagalit ako, sabi ko, ini-imagine ko yan eh. Isang suntok lang ito, tutulog ito eh. Pero ni minsan buhat ng kabataan ko, hindi ako pumatol sa babae. Kaya ito pa kayang misis ko, no? So talagang i-exercise lang natin yung patience, lalo na ngayon nasa gawain na tayo. Amen. No, tayo yung leader. Kusa silang susunod sa atin pag nakita nilang nagli-lead tayo. No? Kaya lang naman sila kukontra pag nakikita nila na hindi tayo nagli-lead. Pero pag nakita nilang tama yung pagdadala natin sa kanila, susunod sila. Amen. Kaya pag kumukontra sila, i-check natin yung ating sarili. Teka, bakit may kumukontra? Saan ako nagkakamali? Huwag kang basta-basta magagalit. Tapos, wala ka namang tinuro. Nagagalit ka lang pero hindi ka naman nagturo.
So, bago ka magalit, laging tinuturo yan ni Pastor Rilen. Before, yan ang natutunan ko. Bago ka magalit sa misis mo, bago ka magalit sa anak mo, bago mo paluin, siguraduhin mo may tinuro ka na. Amen. Kasi kung nagalit ka, namalo ka, nanakit ka sa anak mo, wala ka namang tinuro, ay nakakahiya yun. So, i-practice natin yung tamang leadership. Nasa tama na tayong lugar, nasa tama tayong church, meron tayong tamang leader, may tama tayong Diyos, may tama tayong pastor, dahil Diyos ang naglagay sa atin ng pastor. Ako, I consider myself, may pastor pa rin ako eh. Na hindi pa naman ako pastor. Pastor ako in the sense, kasi meron akong mga taong katulad nyo. Pero lahat tayo ay, may isa tayong pastor, si Pastor Hill. No? Pero kung ako'y tinuturing nyo yung pastor, ang maisishare ko lang sa inyo, kaya ako nakarating sa kalagayan na ito, kasi natuto akong mag-submit sa pastor ko. Subukan nyo lang mag-submit sa lahat, sa lahat. Sa lahat kasi kung naniniwala ka sa Bible ng pastor mo, maniwala ka sa lahat. Huwag kang mamimili ng susundin mo. Amen. Na parang pag hindi pabor sa'yo, parang hindi ko naman kaya yun, parang hindi naman, pwede naman yata. Puro justification tayo, saan ka pupulutin yan? Yeah. Pupulutin ka rin sa ibang simbahan na gugustuhin mo yung prinsipyo mo. Pero kung gusto mo talagang mapabuti ka, mag-submit ka lang. Kayo mga wife, kung gusto nyo mapabuti kayo, mag-submit lang kayo sa husband nyo. Sabi ni Ma'am Tang, kaalwanan sa inyo yan. At dyan kayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Diyan tayo pagpapalain ng Diyos. Ayon sa submission natin. Tignan nyo yung yung order. Diyos, yung husband, yung wife, yung children. Na kinakailangan yan dapat mag-submit sa bawat authority. Pag hindi tayo nagsabit, along sa lineage na yan, no? Sa leadership na yan, no? Sa formation na yan, magkakaproblema tayo. No? Kaya kung magsasubmit rin lang tayo, mag-submit na tayo ng buong puso natin, buong kaluluwa natin, buong kalakasan natin. Amen. Wife, just do your responsibility as a wife. Just do your responsibility as a mother. Husband, just do your responsibility as a husband and as a father. No, dapat makategorize natin yung mga responsibility na yan. Huwag natin imimiss yung responsibility natin. Tapos paglibigla na lang tayo magagalit, tapos wala naman pala tayong ginawa. Nagkulang naman pala tayo dun sa ating responsibility. Hindi naman pala natin nagampanan. No? Kaya kung meron mang pinakamatibay, pinakamalakas, strong sa pananampalataya, strong sa leadership sa loob ng tahanan, yan na dapat yung tatay o yung husband ng tahanan. Amen. Hindi porke maingay, malakas ang boses, strong na. Yeah. Amen. Minsan dinadaan lang natin din sa gulat. Dinadaan lang sa muscle. No? So ang totoong strong, yung pagka nagsabi ka, sinusunod. That is leadership. Amen. So, wag lang natin abusuhin yung ating mga asawa kung sila ay mababait. Mag-submit pa rin tayo, lalo na kung mabait yung husband o yung tatay ng tahanan. Kayo mga anak, kung nakakakita kayo ng mabait na tatay, mabait na nanay, mas lalo kayo dapat mag-submit. Ibig sabihin nun, less na yung palo nyo sa puwet, less na yung pagalit nyo pag ginawa nyo yun. No? Marami pa. Alam mo, marami pang pwedeng i-share. Talambuhay pa lang namin, sigurado ko may matututunan kayo eh. Amen. Na pwede nyong hindi na gawin para wag na kayong mapunta ron. No? Pero dahil may time tayo, susunod, pwede natin patagal-tagalin yan. Marami pa namang panahon hanggat hindi pa pumaparito ang Panginoon. No? Amen. Kaya let's keep on. Nasa tama na tayong track. Susundan na lang natin yung mga nauna sa atin. Huwag tayong hihiwalay doon. Just remove not the old landmark which that thy fathers had set. Yung ating Diyos ang naglagay niyang landmark na yan, yung standard na yan, huwag natin aalisin o huwag natin babawasan. Panatilihin natin yan at magkita-kita tayo. Sigurado ko, ma-i-enjoy natin yung ating Kristiyanong buhay at yung pamilya natin. May enjoy natin yung ating kanya-kanyang family.
maniwala na po kayo sa amin. No? From almost broken, nadatnan po namin dito marami mga families na nagsasama out of wedlock. Kaya kami nakarating dito, unang-una nakita ko, kailangan nyo kami dito. Na ibig sabihin, yung aming testimony alone, pwedeng makatulong sa inyong family. Amen. Kaya nga marami tayong tinulungan na makasal para maayos, para pagpalain ng Diyos. Pero kahit nakasal kayo, pero ayaw nyo rin namang sumunod sa prinsipyo, ganun pa rin ang suma total. Since nag-submit na rin lang kayo, mag-submit all the way. Amen. At I'm looking forward talaga na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hindi lang ganito ang plano sa atin ng Diyos. Hindi lang ganito. Mas malawak pang gawain na pwede sa ating ipakita ang Panginoon. At pwede tayong lahat maging instrumento. Amen. So I hope so much for that. Marami pa pero ngayon, in the meantime, diyan na muna at maraming salamat, Ma'am Tang. I hope na wala ka nang sasabihin. Okay na yun. Thank you, Pastor. Dahil sapat na ang oras, kinain Thank you mo na po. lahat. Okay na yun. Salamat po. Alright, maraming salamat. Fathers, mothers, mga anak, let's keep on. Nasa tamang track tayo, huwag tayong masa-side track. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Thank you, Ma'am Amen. Tang. Thank you po, Pastor. Balik ko kayo sa inyong host. At para magpaalam na kayo. Alright. So, bilang pagtatapos ng ating pong programa, ano? At kunin mo na yun. Bilang pagtatapos at para sigurado matapos, kunin mo na yun. Di ba? Ito na po panghuling closing remarks, no? Para po sa Ayaw atin na lahat. po salitain. Ay ano po, yung sinabi po ni Pastor kanina kung bakit po ako nagpapasalamat. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko po ngayon at ako po'y grabing pasasalamat ko sa buhay ko po ngayon dahil ang buhat nung nakarating ako sa church, ang tinandaan ko po, nagpasaway man ako pero kung ano man yung sabihin ng pastor ko, ay yun yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Kaya susundin ko po yan by all means. Ano man, may mga bagay man mahirap sundin pero dahil yan ang sinabi ng aking pastor, yan ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kaya hindi ko po pwedeng kontrahin yung kalooban ng Diyos sa buhay ko dahil meron tayong pastor. Kaya Amen. pwede papasalamat po sa Panginoon. Ano po? Si Hannah? Amen. So, nakita naman po natin yung buhay ni Ma'am Tang. I hope po ay naging blessing rin sa inyo kasi ako personally ay na-witness ko rin naman po yung mga changes mula noon hanggang ngayon na hindi ulitin ko po, hindi po namin sinasabing perfect na po sila. Sinasabi po namin ay under construction tayong lahat. Lahat po tayo ay tinatrabaho pa ng Panginoon. Wala pang tuldok sa atin. Lahat tayo ay tinatrabaho pa ng Panginoon. Kaya tayo po ay magpanalanginan at anuman yung natututunan natin at tinuturo sa atin ay tanggapin lang po natin ng tanggapin para sabay-sabay po tayong magle-level up kasama ang ating mga pamilya. Amen. Ayun, maraming salamat po. Alright, so dito na po natin tatapusin ang ating pong programa. Every Sunday night at Ma'am Tang, kung gusto, pasalamatan mo po yung ating... Ako tapos na. Thank you lang po. Thank you lang po. Thank you lang po. Salamat po at binigyan niyo ako ng chance daw. Pero sa susunod, kung i-guest niyo ako rito, dapat naka-makeup ako, ha? Kasi wala ako, tignan niyo, pangit. Naka-makeup. Yun, maraming salamat po. At sana po hindi kayo napuyat na imbis ang kanilang programa ay isa't kalating oras lang, umabot Okay lang sila po, na holiday naman bukas. almost 2 hours. Amen. Salamat po sa pakikinig sa ating mga viewers. Maraming salamat po. Amen. I hope na busog tayo physically, spiritually, at sana po ay mayroon tayong babaunin pag-uwi natin. Hanggang nabubuhay po tayo, dadalhin po natin lahat ng mga natutunan po natin mula sa buhay po ng ating mahal na pastor, Ma'am Tang, mula po yan sa salita ng Diyos. Alright, so muli po ay maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magkita tayo ulit sa susunod na Sunday dito lamang po sa
Deuteronomy. God bless you all. To God be the glory. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining